Okay, so good morning. Ngayon ay November 6. Nandito tayo sa ating taniman. And kung makita niyo yung mga tanglad na pinagkakalbo natin last time ay tumubo na naman ulit. Anyway, hindi naman yun yung focus natin. So ito, naubos ko ng harvestin. Ayun. So kukuha pa ako ng isang peraso dito para idagdag natin dun sa customer natin na umorder. Ayan. Ayan, dito tayo kukuha. Kuha na tayo ng medyo maliit. Ang plano ko kasi, gumagawa na ako ng isa pang 1x3. Pero nakaabang na rin yung isang 1x1. Kumbaga, 4 yung kaya kong gawin ngayon. Ang kailangan ko ay 5. Tama ba? Alam ko 5 eh. So, isa na lang pala kulang natin. So, goods na yun. Hahanapin ko na lang is yung mga 1/2 tube. 1/2 tubular. Para i-welding natin sa gilid para hindi tayo gumagamit ng ganito. Yun yung ginagawa ko. Nagawa ko na yung halige, yung mga ganitong klaseng halige, itong side na to. Ayan. Nagawa ko na. Parehas ang sukat nito. Mas nilakihan ko lang yung ganito, parang 106 cm. Tama ba? Ito kasi 100 ano to 105 eh. 106.5 cm yung ginamit ko na side. Ito kasi ano to, nasa ano lang to, 105. Yan. So ewan ko. Mukhang okay naman. Hopefully maging mas okay yung gawa natin ngayon. And ayan. So mapansin nyo, nabawasan na to isang buo. Halos 2 box pala yung nawala natin dahil sa trips. So kahapon nagtanggal din ako mga 3. Tapos ang ginawa ko, yung ibang mga sobra-sobra dito, nilipat ko doon sa mga bakante. In-ensure lang natin na wala silang trips. Tapos yun. Kahapon 3 or 4 yata yung tinanggal ko dyan. So mamaya magche-check ulit ako kung may trips pa. Kasi kaya hindi ako nagta-transfer ng lettuce dito ngayon. Kasi di ba may ita-transfer tayo. Hindi ako nagta-transfer ng lettuce kasi baka may mga trips pa dyan sa loob. Tapos inaasahan pa natin sa darating na Lunes ay darating na yung malakas na bagyo, yung super typhoon. So hindi ko lang alam kung anong magiging mangyayari dito. Pero balak ko kunin tong net. Yan ito. Net. Siguro medyo taas dito yan. Sukatin ko na lang. Basta mga 1 meter, 1.2 meters yung kailangan ko mula sa taas. Kasi yun yung gagamitin ko net para sa 1x3. Kasi yung 1x3 balak kong ilagay dito. So talikuran sila. Yung ginagawa natin ngayon is mas mataas kaysa dito sa 1x3 na height. Kasi 1.2 yung height nun. Then yung magiging opening niya hindi katulad nito. Kundi ang magiging opening niya is dito sa gilid. So yung tela dito sa gilid na iaangat ko. Tapos yung pinakapabigat niya ay isa na namang bakal na lang ulit. Yan. So yun yung plano natin for today, for the next na taniman. And syempre ito yung aisle. So susunod gusto ko magkaroon dito ng structure na mas mga kasing tangkad ko lang para maging bubong. Para pag nag-harvest tayo tapos ina-open natin yung side ay hindi tayo na babasa. Yun. Tsaka ang isang problem din dito pag ito bubuksan ko, 'di ba? Bubuksan doon. So, syempre habang nag-harvest ka, napapatakan sila ng ambon kung umaambon ng araw na 'yon. Kaya yung next design natin ay sa mas mataas na portion na tayo nagkakaroon ng opening katulad dito. Ang opening nito ay dito sa likod. Ito sobra-sobra yung tela pero yan dito sa likod yan. Diyan yung opening niya. Ang ano lang dito, walang bakal na parang pabigat sa kanya para nakapasok lang yung net. And ang maganda din sa bagong design natin, 'di ba? Dito may mga nakausli. Yung new design natin is wala nang mga nakausli. Sakto-saktuhan na yun, mapapansin nyo. Ayun, sakto-saktuhan na. Wala na nakausli. Yan. So, yun yung mga improvement. Then, palagay ko mag-stick ako doon. Then, itong tatlong to, bala ko ilipat dito. Dito siguro. Dito kasi masyadong basa eh. Pero tingnan ko, hirap kasi mag-harvest ng ganyan. O kaya patalikod na lang siya, doon ako mag-harvest sa kabila. Kasi basa dito Ang isang problem lang is yung pagle-level ng box, yun yung isang
iniisip ko pa kung paano mapapadali yung pagle-level ng box kung mag-set up ka ng taniman. So anyway, so kahapon naglinis na ako ng isang box yung galing dito. So ito, dilinisin ko. So meron tayong 1, 2, so sabihin mo ng 3, 4, 5. So kailangan pa ng isa. So kunin ko pa siguro yon 6. Then meron na tayong paglilipatan ng lettuce. Pero yung bago kong tanim ngayon, yung bagong seedlings, yung after ng sowing ko, parang 12 pieces yung hindi tumubo. So wala akong mailalagay dun sa easy hydroponic setup natin na batch 5. Kasi nga, kulang yung ililipat natin dito. Siguro sa batch 5, magkuha lang 3. Depende, tingnan natin. Yun yung mangyayari. So mas mababa siya sa inaasahan natin na 90 heads. Although, from time to time, nangyayari din talaga sa akin yan. So far, so good naman. So maganda naman yung tubo dyan. So ito, dapat i-clip ko dyan eh. Pero hindi ko kinilip kasi ang problema naman sa setup na to, ang opening nito is dito sa harap or likod. Doon yung harap at tas dito yung likod. Yun yung opening. So pag kinilip ko yan, tatanggalin ko rin sa pagkakaklip. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na lang nilagay. Anyway, ayun. So dapat din mas mahaba pa yung tela kasi yan. Kasi pag tumulo yung tubig, papasok. Pwede pumasok dun sa loob. Ayun. So marami pang mga improvement tayong gagawin. Pero at least, nagmo-move forward naman tayo. And ito, yan, napansin nyo. Ganda ng tubo ngayon. No? Hindi ko lang kung bakit eh. Kasi madalas dito tayo na kakaroon ng problema in terms of growth. Although hindi siya ganun kalaki, pero at least consistent siya dun sa, medyo consistent siya sa laki. So may aasahan tayo. Ayun, so yun lang. Kailangan ko nang ihatid to. Harvest lang ko ng isa dito na maliit. Siguro ito. And that's it. So, ayun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.